Another video, another cash loan app na naman po yung i-share ko sa inyo sa video na ito dahil ito ay bagong-bago pa lang talaga. This June 2025 lang ito na release. At isa po ito sa nare-request ng viewer ko na i-review ko daw itong si Credit Box. Which is that time guys, hindi ko talaga siya mahanap sa Google Play Store. Ngayon ko lang talaga siya nabalikan. Kasi nga, nakita ko na naman siya sa ads ko dito sa aking IG story na ito nga. So nakalagay dito Robertson Lynn McDaniel. Siya yung nag-story. At nakita ko kasi dito may loan term. So, ibig sabihin no, loan application ito, utangan ito. So, wala kasi siyang nakalagay kung anong app ito. Kaya, kinlik ko yung install now. At nakita ko nga itong si Credit Box Cash Plan daw. So, tinignan ko yung description niya. Wala naman siyang SEC registration. Kasi kapag ganito, dapat may SEC registration kung ito ay pautang online. Nakalagay dito, parang lumalabas na saving app siya. Pero based sa mga reviews niya, is utangan talaga siya. Loan application siya. Kasi may mga nakapangutang. And based din doon sa ads, di ba, kanina na inopen ko, may loan term talaga siya. So, ibig sabihin, pautang po ito. Malalaman nyo na bagong-bago pa lang tong loan app na ito dahil meron siyang kakaunting review. At the moment that I'm filming this one, no, wala po siya sa 100 reviews. Pero mataas yung ratings niya. Maybe because of the accelerated review. Usual naman yun sa mga bagong loan app. At napaka-konti pa lang talaga ng downloads niya. Well, alam niyo naman kapag mga bagong loan app, sinisilip ko yan na sinusubukan ko mismo. Bago nyo palang na-encounter itong pautang na ito online, please, huwag nyo muna siyang i-download. Tingnan nyo muna yung loan application process ko. Magkano yung interest rates niya? Okay ba? Utangan? Or legit ba to? Or scam lang? Since bagong-bago pa lang siya, so worth it talaga to silipin. Bago pa naman natin subukan. At least meron na tayong preview dito sa loan application na ito. So anyways, dinownload ko yung app. So open natin. And then dito po, we need to input our mobile phone number na i-register po natin. Then antayin po natin yung verification code. Well, dito po, no, hindi niya pinadala sa akin yung verification code niya talaga through text messages. So after ko in-enter yung aking mobile phone number, nag-pop up na din agad yung verification code niya. Well, after that, one-click lang po natin tong privacy policy na ina-agree natin to and then sign in tayo. So here po sa dashboard niya, makikita mo na kahina-hinala na talaga itong loan app na ito kasi biro ba naman nag-o-offer siya ng maximum of 5 million pesos. Wow. Kasi 6 yung zero niya, so 5 million ito. Dito sa baba, no, nakalagay na get a personal loan up to 10 million naman. Ang lalaki na mga offer niya at meron daw siyang repayment period from 6 months up to 48 months. May annual interest rate daw siya as low as 1%. So, sana nga kung ganun talaga kaliit yung interest rates niya. Well, parang mapapaisip ka. Parang ang lakas makascam kasi ng mga ganito ang loan app na grabe naman. Masyado silang halata kung ganito yung loan offer nila and then bago pa lang yung medyo napakalaking red flag nito. Pero wag tayong mag-judge. Tingnan natin yung application process nito. So, kinlik ko yung apply now. And then here po, I need to input my basic information. Limited lang. My name, gender, age, marital status, and email. After filling off this one, click lang natin yung next, which is the job information na agad. Well, here po sa work information niya, so hindi ko malaman kung work information ba talaga siya. This sa phrase na a-applyan natin is the emergency contact. So magkarugtong siya and then followed by our job information na. So parang contact information and work information to pinagsama na ano. So anyways, dalawang contact reference po yung hinihingi nila. At manually fill up po ito, hindi po siya magdadirect sa ating phone book list. And dito sa baba, manghihingi na sila ng ating working years, monthly income, monthly family income. So may mga ganun pa ano. Anyways, fill upan lang po natin tong portion na ito. Then after this, followed by our bank information na. So if-fill up po natin dito yung ating banko or ang ating payment method. So here po, manually fill up po talaga siya lahat. So tinype ko lang po dyan is si GCash and then yung account number daw. So in case kasi ma-disperse tayo, so dapat tama yung ating GCash number. Well, I need to follow this, no, para makapag-proceed ako. So, after this one, under review na daw ako agad-agad. So, antay lang natin. At meron akong instant loan offer dito na 2,780,000. Well, this is not final ha, pero nakakaloko, diba? Dahil yung maximum na pwede nilang ipautang sa akin is 2,780,000. So, sino ba namang bibigay ng ganun, ano? Anyways, nakalagay dito, limited exclusive benefits for new employees. Dito sa baba, guys, pwede ko daw i-cash loan yung
minimum amount nila na 50,000 pesos. So, we can drag to select the amount daw. So, dinarag-drag ko siya para malaman nyo na meron siyang ganyang range. Well, 50,000 pesos lang din yung itinatry ko. And nakalagay dito yung loan term ko is 6 months to pay daw ako. Well, sa 50,000, 3,000 pesos lang daw yung interest rate ko. Mababang mababa yun. At may monthly repayment ako na 8,833, monthly interest na 500 pesos lang. Kasi nga naman sa 1% ng 50,000 is 500 pesos po talaga yon. Kaya lumalabas nga na 1% lang daw sila monthly. So sana all, no? So 'di ba ang ganda ng pangako nitong si Credit Box. So ang ganda ng offer niya talaga, ang lalaki, ang liit ng interest rate long term. Ito na yung hinahanap natin na sobrang low interest rate at longer term higher loan amount. Ito na ba yun? Well, sa hindi pagtatagal ay borrow the money. Kinlik ko itong borrow money sa baba. Well, here po, meron po siyang loan and security agreement dito. So, inopen ko yun para makita ko nga naman kung magkano yung ma-receive ko, kung buo ba siya, kung magkano ba talaga yung pautang nila. Kasi dito yun nakalagay eh. Pero guys, nung inopen ko, not found. So, do you think hindi ko mapapaisip sa loan app na ito? Well, bumalik ako doon sa dashboard niya. Well, inagri ko pa din siya, no, para masubukan ko nga kahit hindi ko makita yung kanyang loan and security agreement. Kinlik ko ulit tong borrow money at dito daw, kailangan ko daw mag-signature. So, here guys, pipirma daw ako dito. Hindi ko talaga binigay yung buong signatory ko. So, naglagay lang ako ng line dyan basta kung ano lang mailagay ko. So, kinonfirm ko siya and then ito yung next process. Nakalagay dito processing fee. I need to pay a processing fee to the bank to get the loan immediately. Oh my gosh! If ever daw hindi ako ma-approve, cancel yung loan amount ko, the fee will be refunded within 7 days. Oh my gosh, bakit ganito? Ngayon lang ako naka-experience ng loan app na ganito, nang hihingi sila ng processing fee sa atin. Di ba nga nag-apply tayo para ma-approvehan tayo? Pero bago daw pala tayo ma-approvehan, kailangan natin mag-deposit. Ganun yung sinasabi niya dito eh, para daw ma-approvehan tayo immediately. Do you think ba, papatulan mo yung ganitong loan app? Sobrang red flag yung ganito guys, to be honest. Well, kinlik ko tong I have paid. Kahit hindi ko siya nabayaran, kinlik ko itong I have paid. Para makita natin kung ano next process nito. Nakalagay dito yung payment information natin. Nakatunayan na nakapagbayad na daw tayo dito or naibigay natin yung processing fee. So, wala naman siyang details kung magkano yung processing fee nila na i-input natin or i-deposit natin. Meron silang sample dito. So, ang sample nila is 500 pesos. So, do you think kaya ito din yung processing fee na hinihingi nila? Well, ako naman, tinry kong mag-upload dito pero hindi screenshot ng Gcash ko. Nag-upload lang ako dito ng kung ano. Gusto ko lang kasing malaman ano yung next nito kapag nag-provide ka. Well, of course, no, before proceeding, kailangan po nating i-input yung payment info natin dito, including our mobile number, yung amount daw na din-deposit natin, at saka yung reference number, kailangan daw nila yon. So, ako naman, fill up lang din ako. Nakalagay nga dito na payment failed. Nakalagay dito, transfer failed. Please contact customer service. Oh, diba? Kakaloka. What if nag-deposit ka nga dito at ito ang sasabihin nila, payment failed. So, hindi mo na yun makukuha. The only way is to contact their customer service para magkaroon ka ng refund. Di ba pahirapan pa yun? Well guys, nakakaloka yung ganitong loan. So masasabi ko na ang dami yung red flag. Well, hindi ko siya marirecommend sa inyo. Nakita niyo naman yung buong application ko at buti na lang hindi siya nanghihingi ng facial recognition. Hindi siya nanghihingi ng ID. Yun na dun yung pinagpapasalamat ko kasi kahit pa paano, hindi nakuha talaga yung buong detalye natin. So masasabi ko, yung mga ganitong loan app is yung galawan niya is very scam talaga. Scam po yung ganitong loan app na manghihingi sila ng deposit, ng processing fee, no? So, nag-a-apply nga tayo dito kasi mangungutang tayo tapos hihingian tayo ng ganon. So, very not recommended ko to. And this is the first loan app na na-feature ko na nanghihingi ng processing fee. Pwede naman nilang ibawas, diba, sa ating loan amount or sa loan amount na marireceive. So, anyways, at least nabigyan ko kayo ng heads up, nagkaroon na kayo ng ideas, naging aware na kayo, but it's up to you pa din kung gusto nyo pa rin i-try to, pero utang na loob. Pag-isipan nyo talaga, hindi ko siya marirecommend talaga. Well, anyways, not to worry, palagi po ako mag-a-update sa inyo regarding new different loan apps. Sinisilip ko yan at sinusubukan ko yan mismo bago nyo i-try. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching. Bye!